binatilyo, hinold up at binugbog sa harap ng kanyang girlfriend. Matulog ka ako dyan eh. Dalawang iba ayaw paawat, pinapulis. Wala akong matakalan kayo. Ang away mag-asawa, nauwi sa disgrasya. Nakikita mo pa to? Nakikita mo to? Kuya, ilan to kuya? Kasi namin alam mo kamag-anak mo eh. Ano to? Yung tao wala daw. Ang Gramyo, oras na ng totoong drama at aksyon dito sa Rescue. Buhay na bibigyo, alerto sa kalitasan mo. Alerto sa kalitasan mo. Alerto sa kalitasan mo. Dadalawin lang sana ng isang binatilyo ang kanyang girlfriend, pero sumalubong sa kanya 8 tambay na lalaki. Ang malas na biktima, bugbog sarado na. Tinakawan pa ng alahas at cellphone. Ako po si P.O.3 Armando Peña. Ako po ang katalagang night shift supervisor dito. May complainant po tayo, di umano mga kabataan na hold up daw sila ng kapwa-bata nila at ginulti pa siya. Kaya narespondihan po natin. Pumunta po ako sa bahay ng girlfriend ko. Kung kailan na malapit na po kami sa kanto. Tsaka po kami na tsaka po ako nabanatan. Hindi ko naman po alam kung bakit. Ano atraso ko sa nila. Sabi nila, ang sama daw po tingin ng boyfriend ko. Tapos, bigla pong umawat yung isang lalaki. Sabi daw may kasama daw babae, nakakaawa naman daw po. Tapos bigla, siya rin po yung sumapak sa boyfriend ko. Tapos po, napunta na po kami sa gilid. Yung pinagbubugbog na po ng boyfriend ko. Yan po cut mo dyan yung mahihirap na tao, tambakan ng basura. Nalululong sila sa droga. Tapos, pagka wala silang pambili ng droga, yun napipilitan silang maghanap buhay. Huldat. Namukhaan mo yung dalawa doon na tumakbo? Ay, mga kasamaan mo yun? Wala yung shota ko. Andun na, kilala niya ko yung matuturo niya ko yung bahay nun. Punta natin para makit. May turo sa atin. Pagdating namin, may tumakbo agad na mga ilang kabataan. Wala kaming inabutan. Naglakad-lakad pa kami, may pinuntahan kami isang shop ng computer shop. Tapos pinasok ng complainant kasama si P1 Bantillo kung may mga bata silang makikilala. Nakita nga nila yung bata na minor din, mga edad siguro, nasa 12 o pababa o pataas. Ito talaga kasama to? Pre, kilala mo pre? Ayoko. Hindi raw ito kasama kanina eh. Kasama nga pre. Ayoko. Ninik. Bago na kaya kayo dyan. O, nagbago na raw siya. Nine, lumapit ka dito. Balik mo yung cellphone at saka yung tinggan na kinuha niyo. Di ba marami pa kayong kasama? Hindi lang ako kahit isang graso pre. Dito na kayo sa loob ng presinto ka. Umiiyak ako. Okay, sana kung hinablot nila lang yung yung kalitas eh. Kinuha niyo yung cellphone, o kaya tinutukan nila lang kami, tapos kinuha niyo yung gamit namin. Hindi yung isang bugbog pa kayo. Naisipat, kung nalaman ng tatay ko, yung sabi niya magyari. Agad di man lang ako kahit isang graso pre. Dito na kayo sa loob ng presinto ka.
Siguro po sa sobrang panggigil niya dahil lang sa malaking halaga ang nawala sa kanya, kaya nagigigil siya dun sa suspect. Hindi ko naman po alam na susuntukin yung bata, pero nagawa niya, sinaway ko rin. Itong istasyon, hindi ko suntukan. Inaayos namin dito yung mga mali. Nakiusap na lang sa inyo, di ba? Araw-araw, pero yung alin. Nakiusap kami sa inyo ng maayos yung ano yung si... Di ba? Nag-friend ko matraso sa'yo. Wala naman ako matraso sa'yo. Matulog ka ako dyan eh. Buti nga may mga ano nga doon, yung mga nakatape, mga puti loob eh. Tinulungan ako eh. Parang doon ang tinulungan sigurado. Sige mo na tapsa. Pinumuli. Huwag ka naman tawa, hindi kami nakakawa sa inyo. Ha? Nagbago ka na? Oo, bakit nanakaw ka pa? Hindi ko daw Ha? Natulog ka? Oh. Bakit sinampok mo yung ano? Di mo nakataw yung mga ano nila? Ha? ako yung ito man. Ang sabi po ng complainant, yung bata na yun sumuha ng kanilang cellphone at yun ay nakita nilang dahil kahit kilala nila at kapitbahay daw nila. Itinding later namin dito, tinanong kung anong nangyari, dinalam kung mga pangyayari, tapos dinala sa paggamotang bayan, at dinala namin sa women's desk para magkaroon ng action ng disposition ng women's desk kung anong gagawin sa biktima at saka sa suspect. Sila po kasi ang pagtaning mga minors, sila ang nakakaalam din ng ano, kung ang disposition na kung ipapadala nila sa DSWD o kung anong dapat na disposition. Ito ba yung binibintang sa'yo na nambugbog ka tsaka nanguha ng mga pintas nila? Pero kasama ka sa mga nambugbog at tsaka... Natulog na ako eh. Ilang taon ka na? Dapat ko lang. Ngayon, tinatanong ko yung mga magulang niya. Hindi daw niya alam. Apelido niya, hindi niya alam. Birthday, hindi niya alam. Kilala niyo yan, kuya? Opo. Bata pa lang ho yan, naging batang lansangan ho yan, na subaybay namin yung buhay niyan, tapos naging pangalan ka at hanggang sa nasama sa mga batang ano rin, na ano sa nalulong sa droga. Kaya yung musmus niyang pag-iisip, imbis na pag-aaral sana, nauwi sa ano, sa paglalagbi, gano'n. Oo, pag-i-turn over na lang sa magulang niya. Kasi wala yung magulang niya eh. Ang kadalasang sumpong dyan, yung snatching ng silver. Lalo na sa mga dumadaang mga jeep, yun o, ang ginagawa nila madalas. Since yung bata na nirereklamo nila na 12 anyos, kasi nasa itsura naman niya, kahit na wala siyang maipakitang birth certificate, ay under sa Republic Act 9344, sa mga ganyang edad po na below 15 years old, kahit na anong krimen po ang magawa nila, wala po silang criminal liability ayon po sa batas natin. Nasa ko sana po mahuli yung mga nakuha ng mga gamit. Kasi hindi po akin talaga yun. Tatay ko po yun. Apo ko nga siya, yung ina rin ho, na malayo, naghiwalay sila mag-asawa. Yung anak ko naman babae, umuwi sa ay sinama ng asawa sa Mindanao. Ngayon iniwan to. Nandito ang ama. Hindi naman din iniintindi. Doon sa ama, hindi naman umuwi. Ayaw nga. Kasi pinapagalitan siya sa kanyang stepmother. Yan na nga. Huwag mo nang gagawin yan, ha? Sabi mo, magbabago ka na. At hindi mo ginagawa yun. At atito ka lang sa bahay. Kalalabas. Para hindi ka mapahamak.
mahal ka naman. Ang gusto ko nga sana yun po na lang sa DSWD. Sana mapantay na lang. Namin kayong tulungan, pilihan po ng ating lokal na gobyerno. Okay lang po ba sa inyo na pansamantalang dumon muna sa amin? Ito po na maayos siya kasi yung mga magulang hindi naman iniintindi. Paano magkakaroon sila ng Nababarkada lang siya. Naawa na ako dito sa apo ko. Susumbong sa akin, pinukpok yung paa na ng martilyo. Kailan? Oo ba? Kailan? Pinukpok siya sa ulo pa. Susumbong sa akin. Sama ka sa amin ngayon. Sama ka sa amin ngayon? Ha? Ang akala ko is mayroong case file against doon sa bata. Pero nung nalaman ko na ganun nga, victim siya ng neglect, temporary shelter natin dito sa Bahay Sandigan habang hinahanapan natin siya ng proper institution na akma dun sa kanyang problema. Lahat po ng kabataan natin may chance na magbago. Kaya lang po kasi hindi lang sila nakakatagpo or wala lang minsan nakakapagbigay sa kanila ng chance. Pero lahat po yan may pagbabago, definitely. Pasalang na. Dito ka na lang. Gusto mo dito? Pagbutihin mo ha. Pinaghahanap pa rin ng mga pulis ang 7 nakatakas na suspect. Hindi na may tinuloy ng biktima ang pagsampa ng kaso kay Jay. Pansamantala siyang mananatili sa Bahay Sandigan habang isinasaayos ang kanyang papeles at mailipat ng institusyon.